sa'yo lahat. Jesus, panalangin ko. Panalangin sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong kabutihan ay patuloy mo pong ipinadarama sa sangkatauhan. Ang araw na ito ay para sa iyo. Araw, higit sa lahat ay kaming magpasalamat. Umabot sa iyo na may kababaang loob. Muli, Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong gamit ng social media upang ang iyong mabuting balita ay matalaganap bilang pagkain spiritual namin. Sama-sama po tayong magmilay ng Saturday and Sunday Gospel. Lumapit tayo sa Diyos, humingi ng kapatawaran at palinis upang ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay mata sa atin. Amang yobang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Napakabuti mo, O Lord, sapagkat isa akong makasalanan na ginagamit mo upang dalayan lamang ng iyong banal na mensahe. Dalangin ko, Panginoon, sino man makakarinig ng Saturday and Sunday Gospel ay yung message ang pagnilayan at hindi yung messenger. Sapagkat lahat naman kami, ang pinili mo ay ginagamit mo naman. Kung ikaw ang maipataas, mabigyan ng parangal. Muli ang karunungan, kababaan ng loob, discernment,
the power na ipinagkaroob mo upang ipalaganap ang iyong mabuting balita ay maganap sa oras na ito. Ang oras na kung saan pinakamahalagang biyaya na maibibigay mo ay makarinig ng mensahe mula sa iyong mga salita. Iutin po ang aking panalangin sa lahat na makakarinig ng mabuting balita. Sa puso nawa namin ito, sa buhay at ibahagi sa iba. Banal na Espiritu, manahan ka sa aming puso. Ang Espiritu namin at Espiritu may magkaisa. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Nananalig kami sa pagninilay namin ang mabuting balita ay naririto ka ang presensya. Ipadama mo sa amin ang iyong mensahe. Kailangan namin bilang kayamanan at kagalingan sa aming mga kahinaan. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kabutihan. Salamat sa iyong kahabagan. Tuloy kaming nabubuhay dahil sa iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan at kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanyang pangalan. Sa pangalan ko, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako ang magsasalita sa inyo ng gayon, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama, iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayo magmumula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan, ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Okay. Chapter 16, verses 15 to 20. Ano po? Nabala yung ano ko yan. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang di sumampalataya ay mapaparusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika.
sila ay hindi maano, lumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungo ng kanilang mga kamay. Tapos, magsasalita sa kanila ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihan gumawa ng himala na ipinagkaloob sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw po bilang pagkaing spiritual. At ako po si Sister Jerica, isa po akong Katoliko from Bulacan, at maraming salamat sa Panginoon sapagkat muli, no, ito'y Sunday, no, para sa ating mga Katoliko, ito talagang ay para sa Panginoon. Amen. So, yung mga nakapagsimba na kanina umaga, nakakain na tayo ng pagkaing spiritual at nawa ma-absorb ng spiritual life natin yun, no? And sa mga magsisimba pa mamayang hapon or mamayang gabi, at least meron tayong idea kung ano po ang gospel mamaya. Pero unahin po muna natin yung gospel kahapon, yung Saturday gospel tungkol po sa ang pagbasa ay nagmula kay San Juan chapter 16 verses 23b to 28. Alam po nyo, no, binanggit nga dito sa gospel yung kahapon po na kung ano daw po ang hingi natin sa pangalan ng Panginoong Hesus ay ating makakamtan. Diba? Minsan madalas natin madinig yung kapag tayo ay nananalangin, ginagamit natin yung salitang in Jesus' name sa pangalan ng Panginoong Hesus. Marami tayong panalangin na hindi natin nare-receive o wala pang tugon hanggang sa pagkakataon ito. Bakit? Napakahalaga po kasi na kapag tayo ay nagdadasal, ay lagi nating sinasabi in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat yung mga bagay na idinadalangin natin sa Diyos, dapat yun ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung may mga panalangin tayo na, ay gusto natin ito, yung pala ay gusto lang natin, na alam ng Diyos na hindi makakabuti sa atin. Kaya hindi pa rin natin ito nare-receive hanggang ngayon. O kung meron naman tayong gusto, na iba ang gusto ng Diyos, kailangan nating maunawaan yun. Kasi nga, kaya nga in Jesus' name parang sinabi natin na, Lord, ito po yung panalangin ko, ito po yung gusto ko, pero kung hindi niyo po gusto, huwag niyo pong ibigay sa akin. Ibang yung ating panalangin, isang panalangin na pagiging selfless. Amen? Ibang tipo nga, may mga bagay talaga tayong gusto sa mundo, personally, na alam ng Diyos kung makakabuti sa atin, hindi. Kaya dapat lagi nasa isipan natin yung pananalangin natin na kahit alam na ng Diyos kung ano yung gusto natin, hindi pa tayo nananalangin, pero gusto ng Diyos na gamitin natin yung ating free will para sabihin natin sa Kanya kung ano yung gusto natin. Hindi po ba? Parang ano yan Parang halimbawa, isang anak na lalapit sa magulang at maglalambing. Although alam na ng magulang kung ano yung gusto niya, pero diba ang sarap sa tenga yung naglalambing sa iyo. Anak mo, hinihingi niya kung ano yung gusto niya. Pero hanggat maaari tayong mga magulang, gusto nating ibigay sa ating anak yung nakakarapat sa kanya o yung makakabuti sa kanya. How much more po kaya ang ating Diyos sa langit na hindi pagkaloob kung ano yung gusto natin. Amen. May mga bagay na nangyayari sa ating buhay, kamukha halimbawa ngayon, may sakit halimbawa tayo, o meron tayong mga broken relationship, o may mga pagsubok tayong hinaharap. Siyempre, dinadalangin natin sa Panginoon na sana matapos na to, na sana makamtan na natin yung hostisya, hindi ba? Pero lahat ng yan ay hindi nalilihim sa Diyos. Kaya nga dapat lagi na sasabihin natin kay Lord, Lord, alam ko po na alam niyo yung pinagdadaanan ko. Pero tulungan po niyo ako na maganap yung gusto niyo po sa akin. In Jesus' name. Ang minsan kasi nagiging problema sa ating panalangin ay yung bang
hindi yung kung ano yung pinapanalangin natin eh. Kasi di ba, kadalasan we pray na Lord, ingatan mo yung pamilya ko, Lord, good health, di ba? Ganyan yung mga usually prayer natin, no? Pag nagbe-birthday, Lord, more life, good health. Pero kung tutusin, kung gusto nating makamtan yung ating mga panalangin in Jesus' name, mas ipanalangin natin sa Diyos yung, Lord, please increase my faith. In Jesus' name. Lord, please increase my faith. Dagdagan mo pa yung pananampalataya ko, Lord. Para kapag nagdasal tayo at hindi nangyari yung dasal natin, hindi nabigay, at least yung faith natin na-increase, nadagdagan, maiintindihan natin ngayon yun. Na yes, Lord, bagamat halimbawa, may pinapanalangin kang ayaw mo pang mamatay, namatay. At least, na-increase yung faith mo, ipinanalangin mo kay Lord, na-increase yung faith mo, di nandoon na yun, diba? In Jesus' name. Yung ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi, our mind is very limited. Limitado lang yung isip natin. Kaya, yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, ang hirap paliwanag eh. Minsan nga, nagsiserve ka na kay God, ang dami ba? Ang dami pa rin nangyayari. Hindi na maibig sabihin na ikaw ay pare, o madre, o preacher, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaroon ng problema, kahit naglilingkod ka sa Diyos. Kaya, mahalaga na, in Jesus' name, ask for the increase yung faith natin sa Kanya. Para anything na nangyayari sa atin, lagi natin maiintindihan. Kahit mahirap intindihan kasi nga, very limited yung ating pangunawa. Amen. Lagi tayo magtiwala sa ating panalangin sa Panginoon. Sapagkat may mga tanong tayo sa ating panalangin na tanging ang Diyos lang ang makakasagot. Tanging ang Diyos lang. Kung minsan gumagawa ka ng tama, pero may mga tao pa rin galit sa'yo, hindi ba yung mga ganun ba? Naglilingkod ka rin sa Panginoon, pero isang katerba pa rin ang mga pagsubok. Why? Because our prayer should be in Jesus' name. At ano ang pangako sa atin ng Diyos? Na kapag ang panalangin natin is in Jesus' name, ibibigay sa atin ng Diyos ang ating panalangin. May kapalpakan kasi yung mga pinapanalangin natin kaya hindi natin nare-receive eh. Kasi hindi siya naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nawa, sa ating pananalangin, sige, magdasal tayo, kausapin natin ng Diyos, sabihin natin kung anong lahat. Sa Kanya lang naman talaga tayo nakakapagsabi ng lahat ng niloloob natin eh. Diba kaya nga merong sacrament of confession na kung saan pwede nating sabihin, no? Kung minsan nga, nahihiya pa tayo pag pari yung kaharap natin, no? Kung ano talaga yung mga kasalanan. Pero of course, God knows kung ano talaga yung mga kasalanan natin. Sa madaling salita, tanging sa Diyos lang tayo nakakapag-open up. Hindi ba? So, sabihin ng sabihin, and then, at the final of our prayers, lagi natin sabihin, Lord, ito po yung gusto ko ha, pero yung gusto mo ang makapangyari sa buhay ko. Kasi yun ang the best. Amen? That was called na selfless prayer. Amen? Naghahain tayo, pero Lord, paki-approve ba? Kung disapprove, at mafe-feel ko, madidisappoint ako, Lord, please increase my faith. Increase my belief na ito yung tama. Bilang ama ko, bilang ama natin ng Diyos, ito yung tamang ipinapagawa mo sa akin. Na kahit magsakripisyo ako, kahit pahirapan ako, kahit masakpan tayo, ito yung Lord ito yung gusto mo, susunod tayo. Amen. Nagtitiwala tayo Yan nga maliliit nga tayo, di ba? Malakas ang bilib natin sa ating mga magulang. Nakakapit tayo. Mali tayo, tatawid sa daan. Hindi ba nakakapit tayo sa nanay, sa tatay? Andun yung paniniwala natin na no matter what, alam natin aalagaan tayo ng ating mga parents. How much more pa kaya ang ating Ama sa langit? Amen? At ibang klase, magbigay ang Diyos. Kapag nanalangin ka ng ganito, ibinibigay niya yung mas unexpected pa o sobra pa sa ginugusto mo. Kasi may talagang gusto siya. Kasi yan naman talaga ang Diyos Diba? Bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Kaya dapat, sa pag-pray natin, huwag natin kakalimutan, Lord, increase my faith in Jesus' name. Kasi kung ano man ang hingin natin sa Ama, sa Panginoong Jesus, in Jesus' name, ipagkakaloob sa atin na naaayon sa Kanyang kalooban. Amen.
So ngayon naman po, salamat sa Panginoon, ang Sunday Gospel naman po, ay tungkol naman po sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Napakaganda yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Yung pag-alala natin ng muling pag-akyat ni Jesus sa langit. Bakit? Napagtagumpayan niya ang mundo. Amen. Napagtagumpayan niya. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, eto na ako, nasa langit na, tapos na. Yung misyon na sinunod niya mula sa Ama sa langit, nagampanan niya. Kahit, di ba, napakahirap. Napakahirap ang pinagdaanan niya. Hindi niya deserve na siya anak ng Diyos. Pero ganun ang naramdaman niya, ang ginawa sa kanya. Kabutihan, pagpapakilala sa Ama, pagpapagaling, gumawa siya ng mga himala, at diyan, di ba, sinaktan, pinarusahan, pinako sa krus, ngunit muling nabuhay. Amen. At isa pa, napakaganda na ipinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus, na sa kabila ng kanyang mga paghihirap na naranasan sa mundo nung nagkatawang tao siya, hindi ba ang panalangin niya sa Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Hindi pa na pagtagumpayan niya. At yung pag-akit sa langit, yun na yun. At yun ang gusto ng Panginoong Jesus, na kung nasa saan siya, dapat naroon din tayo. Kasi pinaghirapan niya yun para sa atin. Tayong mga makasalanan, hindi ba, binibigyan tayo everyday ng pagkakataon ng Diyos para makapasok kung nasaan siya ngayon. Amen? Kasi yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, nagpapaalala lang ta sa atin niya na meron tayong dapat gawin. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Ikaw, ako, bakit tayo nag-e-exist sa mundo ito? Nag-e-exist lang ba tayo para sa mga regular na ginagawa natin? Gigising, kakain, magtatrabaho, matutulog, then after nan, kinabukasan ganon? Hindi. Tayo nilikha ng Diyos kasi meron tayong mission. Like what Christ did. May mission si Kristo. Dapat, meron din tayo. Kasi, kung anong ibinigay ng Ama sa anak, gayon din ang ibinibigay sa atin. Kahit tayo makasalanan. Kaya yung kanyang mga alagad, di ba? Bilang mentor ng kanyang mga alagad, ipinakita ni Kristo na ito dapat ang ipangaral nyo, ito dapat ang isabuhay nyo. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, kamukha ng kapangyarihan na mayroon siya, nakakapagpagaling, nakakapag-cast out ng demonyo. Hindi po ba? Bakit? Ganun kasi ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya tayo, meron tayong misyon. Hindi tayo nabuhay sa mundo para maging attorney, maging engineer, maging nanay lang, maging ano lang. Meron. At yun ang hindi natin nabibigyan ng pansin. Yung misyon natin. Kung ikaw ay nanay, ikaw magulang, ang misyon natin, mapagtapos natin ang ating mga anak. Kung ikaw ay doktor, ang misyon mo, mapagaling mo ang isang may sakit. Kung ikaw ay attorney, mapagtanggol mo ang mga naapi. May mga kanya-kanya tayong misyon. Pero yung pinakamahalagang misyon sa buhay natin ay yung sundin ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Anong mission yun? Ipakilala, ipalaganap si Kristo sa ating kapwa sa buong mundo. Na hindi natin nagagawa kasi iba ang nafe-feel sa ating mind ng mission. Samantalang binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para gawin yung mission na yan. Definitely, dapat ang first job natin ay ipalaganap, ipakilala si Kristo. Hindi naman natin kinakailangan na maging pare, na maging preacher. In a simple way, we can introduce God. We can say sa ating kapwa, actually mag-start lang yun sa family, no? Since, diba, ngayon ay Mother's Day. Mother's Day, no? Simulan natin sa mga nanay. Ang mga nanay, alam nyo, napakalapit ng kanilang katangian sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Jesus sacrificed His life. Ang ating mga nanay, walang sacrifice their lives para sa ating mga anak, para mag-exist tayo dito sa mundo. Sapagkat ang mga nanay, ang tatay, of course, Mother's Day ngayon, ang mga nanay ay co-creator ng Diyos, kaya tayo naririto. Kaya dapat mahalin natin ang nanay natin, di ba? Kaya di ba sabi nga, ang nanay ang ilaw ng tahanan. At bilang mga ilaw ng tahanan, kanino ba tayo unang natuto na makilala ang Diyos? Ang
ang mga nanay natin. Yung mga simpleng sign of the cross, di ba si nanay ang nagturo niyan? Yung mga simpleng dasal, yung natatandaan ko pa yung guardian angel, my guardian dear, di ba? Yung mga simpleng pagpupo at opo, yung simpleng sasabihin natin, yung magagalit sa'yo si God, love ka ni God. Kay nanay yan, nang galing. At yun ay simple, pero pagpapalaganap yan ng mabuting balita na may Diyos na tayo dapat sambahin, mahalin at paglingkuran. Kaya nga, sinasabi ng mabuting balita na kung palalakihin natin ang ating mga anak, sa aral at turo ng Diyos. Kasi habang pinapalaki natin ang ating mga magulang, ang ating mga anak sa aral ng Diyos, anong nangyayari? Na ipalalaganap natin ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Kaya nga, di ba, ang mission natin sa buhay, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ay nagsisimula yan sa pamilya, sa ating pamilya, bago tayo lumabas sa labas. Kaya naman ngayon, ang target naman ng demonyo ay pag-asawa. Kasi pag nasira niya yung mag-asawa, sira ang pamilya. Amen. Pero dapat nating malaman na meron tayo talagang dapat ginagawa. Kaya nga, di ba, ang social media ay boom na boom. Pwede nating ipalaganap ang mabuting balita. Pwede nating i-viral ang mabuting balita. By what? By sharing. Kamukha ngayon, itong napapakinggan yung gospel. Susunod natin ang mission. I-share natin sa ating timeline, sa ating group chat. Napakadali na, diba? Kung na-share nga natin walang kakwenta-kwentang mga chismis, mga away, mga hiwalayan ni ganito, hinaganyan. Hindi yan ang mission natin. Ang mission natin, ipaalam sa ating mga Facebook friends na ito, sinasabi ng mabuting balita na ibigin mo yung kaaway, na magpatawad ka. Ito yung mission natin. Kasi, isa to sa mga inuutos natin. Sabi nga na Great Commission. Kung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na ipalaganap niyo ang mabuting balita, tayo hanggang sa panahon na ito, dapat ganun din ang ginagawa natin. Kaya nga, di ba, pagkatapos natin magsimba, anong sinasabi ng pare? Umayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Hindi tayo nagsisimba para magsimba lang na parang nakaugalian lang, hindi ganun. May mission tayo. Ano man yung aral ng Diyos sa gospel, yung paglabas natin, dala-dala natin yung mission na yon. Una sa ating sarili, sa ating pamilya. Hindi yung pagkatapos ng simba, nasa isip na natin, saan tayo sa mall, saan tayo kakain, saan tayo may mission tayo at nakakalimutan natin yung mission na yan. At kung tutuusin sa panahon na ito, ay napakadali nang ipalaganap. Hindi na tayo kamukha sa panahon ni Kristo na walang social media. Kailangan pa ni Kristo na maglakad, sumakay ng bangka, makapunta ng ibang ibayo, na kailangan pa ni Kristo na, diba, mano-mano. Tayo, isang pindot lang. Ma-share natin ang gospel everyday. Kung may mga Facebook friends tayo sa ibang bansa, Canada, Australia, o kaya dito lang sa bansa natin, Cebu, sa kamag-anak mo, sa asawa mo, we can use to fulfill our mission na ipalaganap. Kaso kung ikahihiya natin to, nahihiya tayo na may makitang gospel sa ating timeline, ikahihiya din tayo ng Panginoong Hesus, ating Ama. Amen. May mentor yan Tag-umpisa yan na ang Panginoong Hesus sisinugo ng Diyos Ama para sa mission na yan na ipakilala ang Diyos. Tapos, ang Panginoong Hesus, diba, pumili siya ng mga makakasama niya para makasama niya sa pagpalaganap ng mabuting balita. Kumbaga, tinuro, no? May tinuruan ng Panginoong Hesus. Ngayon, nung umakit na ang Panginoong Hesus sa langit, etong mga tinuruan niyang ito na magpapatuloy. Just imagine, umakit ang Panginoong Hesus sa langit, hindi na ipinagpatuloy ng mga apostol. Ano na tayo ngayon? Baka hindi na natin nakilala si Kristo. Amen. Kaya dapat, sa atin mismo, nagpapatuloy yan. Sa ating pamilya, nagpapatuloy yan. Para yung mga anak natin, yung apo natin, yung kaapu-apuhan, makilala pa rin si Kristo, hindi siya mapuputol. Amen. Na tayo
ay may gawain sa Panginoon na dapat nating tinutupad. Kailangan natin tinutupad yung mission na yan para maipagpatuloy ang gawain na ipalaganap at ipakilala ang Diyos sa buong mundo. Kasi kung di natin gagawin yan, ang social media na pwedeng gamitin ng Diyos para may palaganap pa kanyang mabuting balita, ay ang social media din na gagamitin ng demonyo at ginagamit na nga sa panahon na ito para hindi magkaroon ng interes ang mga tao na ay kahit anong ginagawa ko, pwede ako makarinig ng social media. Di ba, pindot-pindot na lang. Ang gagawin ngayon ng demonyo, ay hindi, huwag yun ang pakinggan mo. Ito ang pakinggan mo, ito yung panoorin mo. Hindi ba? It's important na magkaroon tayo ng puso sa mabuting balita. Sapagkat ito ang ating kaligtasan. Pero ayaw yun ng demonyo. Yan naman sa mga social media, ang bilis natin makapag-post ng mga galit natin sa ating kapwa, sa social media. Ang bilis mag-post ng mga tao na halos makita mo na yung katawan, kaka-TikTok. Hindi ba? Kasi nga ayaw makita ng demonyo o ipakita ng demonyo yung katotohanan sa salita ng Panginoon, yung mission natin. Ang gusto ng demonyo, ang mission natin, yung pangmundo lang. Hindi man tayo magtatagal dito sa mundo Lahat na may katapusan. Paano na yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus? Haharap pa tayo sa araw ng paghuhukom na tupad natin yung ating mission. Kaya nawa mapagnilayan natin na oo, may mission ako. May mission ako bilang nanay, may mission ka bilang tatay, may mission ka bilang kung ano man ang trabaho mo ngayon, construction worker, basurero, attorney, o kung ano man, lahat tayo may mission. Pero all of that, no? Meron pang first mission. At yun nga, ay yung ipalaganap ang mabuting balita. Ipakilala si Kristo, una sa ating pamilya, sa ibang tao. At kinakailangan gawin natin yun araw-araw. Sa ating mga kilos, hindi lang naman sa salita, ipakikilala natin si Kristo, pagtulong natin sa kapwa. Hindi lang naman siya nag-i-stop sa pakikinig. Pero importante na nakakarinig tayo ng daily gospel. Sapagkat doon nagsisimula ang ating pananampalataya. At kailangan yung ating pakikinig sa gospel ay parang maintenance yan. Kasi diba, ang maintenance habang buhay na yan araw-araw po tayo nagkakasala. Kaya kailangan araw-araw din tayo nakakarinig ng mabuting balita. Hindi lang po every Sunday. Huwag po tayo makontento na, ay teka, makikinig lang ako ng whole everyday. Monday to Sunday kasi everyday tayo nagkakasala. At it reminds me, yung mga salita ng Diyos, it reminds us na, ay, oo nga, no, love your enemy. Hindi ba? Nagre-remind sa atin yan. Kasi, sa pagsunod naman ng kalooban ng Diyos, wala naman yan, hindi naman binabase yan ng Diyos sa kakatayuan natin sa buhay, sa pinag-aralan natin. Kundi ang ating mga puso. Tinitingnan yan ng Panginoon kung nasusunod natin ang mabuting balita. Amen. Parang ano din yan hindi ba nung nag-aaral tayo, tinuturuan tayo ng ating mga teacher, sila ang mentor natin. Pero once na nag-graduate na tayo, pinapasa nila na sa atin kung ano yung mga natutunan natin. At in the future generation, ganun. Paano na lang kung dumating ang pagkakataon na wala nang magkaroon ng interes na ipalaganap ang mabuting balita. Just imagine ano mangyayari sa mundo. Na hindi na na-introduce si Kristo, hindi na na-introduce ang banal na Espiritu. Hindi na wala na tayong naririnig na, gumawa ka ng kabutihan, maglingkod ka sa Diyos. Ano na? Sira na ang mundo. Wala nang kikilalaning Diyos. Amen. Kaya napakahalaga na yung mission ni Kristo na pinaghirapan niya, ipagpatuloy pa rin natin hanggang sa mga panahon na ito at sa mga darating pang panahon. Amen. Upang sa ganon, hindi na sayang. Masayang yung ating pagkakilala sa Panginoon. Amen. Lagi natin tatandaan, ano man ang kahinaan natin ngayon na nagdadala sa atin sa kasalanan, andyan ang Panginoong Jesus. Napagtagumpayan niya at patuloy niya mapagtatagumpayan. Hanggang tayo ay nakikiisa sa Kanya. Hanggang tayo ay nananalig na kaya natin kasama ang Diyos. Mahirap lang naman talagang gawin ang mission ng Panginoon kapag hindi natin
iniisip na sa tulong ng Diyos. Okay? So, mapabata, mapamatanda, anuman ang ginagawa nating trabaho, may mission tayo everyday. At yan ay yung ipalaganap ang mabuting balita sa ating kapwa, sa ating pamilya. Upang sa ganon, kung ano man ang nakamtan ng Panginoong Hesus, siya'y nasa langit, tayo mapapalangit din. Hanggang nandoon yung pangangalaga natin sa mabuting balita. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Muli salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na lahat ng aming panalangin ay in Jesus' name. But of course Lord, lagi namin ipanalangin na dagdagan ng aming faith upang lagi namin masunod ang kalooban mo. Thank you Lord muli din sa pagpapaalala mo sa amin na may mission kami. Hindi lamang mission na mabuhay lang sa mundo ito araw-araw, kundi ang mission na ipakilala ka sa aming kapwa, una sa aming pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na matupad ang misyon na ito upang sa ganon malaman ng buong mundo kung gaano kagabuti, kung gaano ang ino-offer mo na langit sa aming Panginoon. Yan ang una naming trabaho, Panginoon. Ikaw ay mahalin, sambahin, paglingkuran. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Salamat Lord sa panibagong taon na ipinagkakaloob mo sa aking Panginoon. Patuloy mo kong gamitin sa misteryo ng pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Maraming salamat sa mga pagsubok na napagtagumpayan dahil ikaw ay nandiyan. Gayon din, maraming salamat Panginoon at pagpalain mo ang mga ina na patuloy mong ginagamit upang maging unang guro sa pagpapalaganap, pagkilala sa iyo, Panginoon. At gayon din Panginoon, maraming salamat sa lahat na patuloy mong paggabay sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na may sa puso ang iyong mabuting balita at maibahagi sa iba. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulog sa tukso at hinagyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon para sa kanyang banal na mensahe ng pagkain spiritual natin. Tunay nga na ang ating panalangin in Jesus name palagi. Huwag natin kakalimutan yan, in Jesus name. At whatever na mangyari sa panalangin natin, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. And of course, ang pagpapalaganap ng mabuting balita, magtulungan po tayo, no? Yun po ay viral natin through social media. Napakadali lang naman na yan, i-share na ngayon, no? Kapag na-share natin yan sa ating timeline, ay malaking biyaya ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Yan ay isa sa mga pagpapasalamat natin sa ating Diyos. So, huwag tayong mahihiya. So, pakishare na lang po itong gospel na ito sa inyong timeline bilang pagpapatunay na hindi natin kinakahiya ang mabuting balita at tinutupad natin ang Great Commission, ang ipalaganap ang mabuting balita.
Muli, kung hindi nyo pa naumpisan ang gospel na ito, punta po kayo sa aking timeline o sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. Pa-subscribe na lang po. At of course, minsan po nagkakaroon tayo ng mga guest preacher na naiimbitahan para sila naman po ang magbigay ng reflection. And of course, kung ipagkakalob ng Diyos ang May 13, 2024, ang bilis ng panahon. Di ba? Dati May 1 lang, ngayon mag-May 13 na, no? Kung ipagkakalob pa sa atin ng Diyos yan, muli natin asamin na makarinig ng Monday Gospel bilang pagkaing spiritual natin. Importante po kasi yan na nakakarinig tayo, no? Sabi nga ni Kristo, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutay mula sa bibig ng Diyos. Kaya dapat bilang tao na hindi lang katawang lupa, meron po tayong spirito at kaluluwa. Kailangan nating marinig lagi, everyday, ang mabuting balita upang sa gano'n na nare-remind tayo sa ating mga kahinaan na dapat magkaroon tayo ng kalakasan sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Panginoon. Amen. So maraming pong salamat and to God be the glory.